ang sinasabi natin is nakakapit siya sa oxygen. Okay, so sa tracheostomy nyo, pag may tracheostomy, hindi na tayo pwedeng maglagay ng endotracheal tube. So only one of them can go inside kasi iisa lang po yung area yung pinupuntahan niya sa lungs, airway. So if there's trach, there's no endotracheal tube. If there's endotracheal tube, they cannot put any tracheostomy. Okay, so one only. Pero for demo purposes, nilalagay ko siya both para hindi ko masira yung lalamunan ni sir. Okay. This is your inner cannula. Okay, so si inner cannula yung nililinis po natin. Tinatanggal siya, tapos nililinis with a brush. This is sterile. Kaya, sterile technique po tayo sa gagawin nating paglilinis. So, before we clean, we will suction. Okay? Medyo mahirap lang siyang ibalik, lalo na pagbasa. Okay, so there are different types of your tracheostomy. Meron, this is PVC and this is disposable. So, nakalagay, do not clean or reuse. Ibig sabihin, pagkatanggal, dispose, pinapalitan siya ng bago. Sterile pa rin, nakapackage, and po siya. Okay, so we will clean the area, then we will put a new one. Pero pag ito is stainless steel alloy, metal, reusable po siya. Brush or nililinis po itong kanya. Inner cannula. This is the outer cannula. Ito yung may iwan sa pasyente. Sa loob niyan, meron din siyang parang balloon tulad nito. To anchor it inside. Okay? So, medyo mahirap lang siyang ipasok ulit. Huwag nyo lang panggigigilan yung airway ni patient para hindi nyo siya maidiin na ganon at hindi siya masusuppress pag dinidiin nyo kasi yan. So, lock. So, this one is trach din po ito. So, sa loob ng lalamunan, meron siyang ganito, balloon. Okay, so ganun din, pag meron po tayong yan po siya. So, ito. Pag ganito, actually itong endotrache nyo, meron din ganito. So, lagi nyong papansinin or i-check kung inflated itong balloon na to. Pag inflated kasi to, inflated din po yung balloon sa loob. Pero pag na-deflate to, ibig sabihin, deflated yung balloon sa loob. Anytime yan, pwedeng matanggal sa patient. Pero pag nakabalon yan, hindi yan siya matatanggal. So, this is a trach care kit. Ito po ang suction tray. Okay, sterile suction tray, calibrated po siya. Usually, yung mga packaging na ganito, pag in-open nyo, may kasama ng gloves. Ito na gamit nyo. Calibrated siya. Dito tayo nagmamanipulate ng suction. Okay, so we'll suction first before we'll clean. Okay, trach care kit is sterile po yan siya. Pag magpipil kayo ng sterile kits, always away from it. Barrier niya yan dito sa harap, tas kayo yung barrier sa opening. Okay, so ang laman niyan sa loob, meron kang sterile paper. Pwede mong pang drape or kung wala kang ibang sterile paper, ito yung magiging sterile area mo. Okay, so pag nagtrabaho ka, sterile area. Then, NSS, 100 ml lang to. So, usually, you get to need an extra kasi hindi nyo alam kung gaano karumi yung cannula na lilinisin nyo pag nilabas mo siya. So, get an extra NSS. Huwag nyo mabuksan yan. Okay, we have soft brush, a tweezer, steel brush, and applicators, cotton applicator tip, trach tie. So ngayon may mga bagong trach tie na parang plastic, ini-snap na lang po siya.
So we have here sterile gauze or extra gauze. We have an extra gauze. May gagamitin pang dry natin mamaya. Okay, and a pre-cut gauze. Sa pre-cut gauze po natin, pansinin nyo siya parang nakatahi. So, hindi pwede kasi yung may parang ganyan, himulmol, kasi ito pwedeng pumasok sa lalamunan ng pasyente. Kaya usually, ayan, para siyang nakatahi, or yun nga, parang may, yung iba, hindi siya ganito na mesh, para siyang cotton, and yung isa naman, para siyang sponge. Highly absorbent. Ginagamit dito. Pang-absorb ng brain. Okay, and then, ayan. So, mapapansin ninyo, yung box niya, o yung ano niya, is nakati sa dalawa. So, dito tayo pwedeng maglinis ng inner cannula. Yung iba naman po na packaging, merong kasamang folded na paper box sa loob na may plastic. Doon kayo maglilinis ng cannula. So, depende po sa manufacturer kasi. Okay, so gagamit ako ng separate na box for cleaning para hindi mabasa. Pero pag single use nga kasi ito, kaya dito na nakadirect dyan sa electric box. Okay, tapos yung extra box ko mamaya. Actually, we need to use 2 sterile kasi isa para sa suctioning, tapos isa para sa cleaning. Kaya lang isa na lang. Okay, so let's start. Okay, sir, good morning. I'm going to clean your trach. Okay, so I'll do suctioning first, then I will need to remove your trach later, your cannula, and I will clean. Okay, I'll come back. So hand washing. Let's start hand washing again. Tayo. Brown mask, goggles, and then gloves. So, yung sterile paper nitong gloves, yun yung gagawin kong sterile paper. Start. So open your sterile suction tip. Same principle po sa inyong suctioning kanina. May iba lang yung area natin. So discard, get a new one. Okay, sir, we'll start with your so open. Insert, ganun din. Papasok nyo siya hanggang sa may maramdaman kayong matigas. Okay, so pagpasok, start tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nas. Okay. After 1 minute. Another one, sir. Second pass. Oxygen. Sir,
let's loosen up your situation. Okay. Last one, sir. Open. One, two, three, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. So, kung walang ganito gaano si patient, you can reuse this one. Hugasan nyo lang kung mabuti. I-disinfect nyo lang po siya mabuti. Okay? Pero kung marami naman siyang stock, discard na po. Okay, so discard. Okay, so remove your gloves, hand washing or sanitize. Let's put on a new gloves. So sterile. Will be my sterile area. So, one will be kept sterile, one is clean. Ang clean hands ko, dominant. Ang sterile ko, non-dominant. Kasi mas konti ang trabaho. So, you peel off your kit. Okay? Then, in my sterile area, hindi ko ito gagalawin ha. I will place mine. Kailangan kong gamitin. Lahat po. Para hindi kayo mahirapan. Or kung ito yung gagamitin yung paglinisan, kailangan nyo pong ilabas lahat. Pause, recut, and this one. Meron pala akong, balik ha. So dapat, ang ginagamit kasing panlinis is yung bedside table na may wheels papasok sa hospital bed. But if you don't have and you have this sa bed ni patient, pero dapat kanina pa yan bago ka mag-sterile gloves. Okay? So we can put this one here. Your sterile papers. Okay, so pag ganito, yung glossy or yung parang plastic yung nakadikit sa katawan ng patient. Okay. Sterile water or saline solution. First compartment. Yung first two, maraming laman. Mas maganda pag naibababad nyo po yung cannula na pinakita ko sa inyo. Yung last compartment, okay lang kahit konti. Now, if you have infection in the stomach area, dito tayo naglalagay ng hydrogen peroxide. We dissolve hydrogen peroxide there. And then, yun yung panglilinis natin sa sugat ng patient. Okay, sir, we're ready. So, I'm gonna remove your cannula. Okay, sterile, clean. So, open, sterile to sterile. Okay, so support, dalawang finger. Yung plate po kasi, ito yung base plate na sinasabi natin sa inyong trach. Gumagalaw po yan. Gumagalaw po siya to give you access sa stoma ni patient. So, hold, support lang para hindi matanggal. Hindi siya sasama. Okay. Balik ko yung oxygen niya. Okay. Now, pag tinanggal nyo, sometimes there are hardened secretions around your cannula, even inside. So, pag may nakita kayong tumigas-tigas dyan, soak it first. Okay? Hanggang sa medyo makita nyong natunaw na or lumambot na. So, once that it's softened, brush. We're going to start cleaning inside out. So, lahat po ng corner ng cannula na to, i-brush po natin
hanggang sa masatisfy kayo ng linis ng cannula nyo. So, pag linisan nyo, marumi na rin yung tubig ninyo, discard, place it back, put a new saline water. Then, clean again. Discard. Okay. Bawal ipagpag ha. Then, rinse. Dito sa second compartment nyo ang rinsing. Bantaw-bantaw lang po. Remove your excess water inside your cannula. You can get your soft brush. Okay, para hindi tumutulo. Gauze, sterile gauze. Okay, we will dry your clean. So I'm going to return it. Open. Place it back. Ganun ulit. Support. Sabi ko nga, pag basa yan, medyo mahirap ibalik. Pagtiyagaan nyo lang po, huwag nyo lang pakadiinan yung leeg ng pasyente. At baka masuppress nyo yung airway niya. May hindi makakahinga yung patient. Okay. Then, clamp. Okay? I'm done with cleaning your sterile part. I can use both hands in cleaning your peristomal area. Okay, sir, I'm going to start. I will just open your oxygen for a while. So, pag oxygen dependent talaga siya, mag-add ulit tayo ng oxygen, ibalik sa dati, open, lagay ko siya sa gilid. Okay, para na nakakakuha pa rin ng oxygen si patient. Next, loosen. Loose lang ha, yung thread tie ninyo. Nakikita nyo pa ba? Lumapit kasi kayo. Hindi naman nangangagat si Mr. Smith. Tulog naman siya. Okay. So, loosen your thread tie. You remove your soiled dressing. Discard. Okay. Cotton applicator. Marumi na yung dalawang yan. Ito na po tayo. Okay, let's clean peristomal area muna para makita nyo. So, ayan nga, gumagalaw siya. Pwede niya siyang iganon para may access kayo sa stoma. At the same time, you observe ano yung itsura ng stoma niya. May infection ba siya? May amoy ba? Okay, discard. Another one. Let's clean your plate. Base plate. Okay. Yung loob po nito, hindi po yan brinabrush sa loob. Ha, dito lang po sa loob. Okay, discard. Gauze, pat dry. Laging stoma muna. Okay. Ay, tapos yung plate mo. Discard. Then, we will now change your thread tie. So, hawakan nyo. Support para hindi matanggal. Remove your thread tie. Discard. So, bago yung thread tie, dressing muna tayo. Okay. Yung open ang side up. Down. Insert yung mabuti. Hanggat maaari, mag-close dito sa taas para sigurado kayo na ng gauze nakadikit doon sa may sugat niya. Sa loob. So, close. Okay. Thread tie, tweezer. So, from under, hihilain nyo dito sa
labas. One knot. Okay. Sa batok, huwag niyong igaganon yung ulo ng pasyente ninyo. Kayo po ang mag-a-adjust. Okay. Ayusin niyo lang tong tali. Kasi yan nga, ito yung isa sa disadvantage niya. Nagkukoil. Okay. Anyway, pag bago naman yan, hindi po siya ganyan kakoil. Okay, another. Hila. Okay, so you can make one knot again. Not too tight, not too loose. Okay, huwag masyadong mahigpit kasi pag pinagpawisan po itong straight tie na to, makati sa balat ng pasyente, ginaganon yan. Baka matanggal yung kanyang kanila. Okay, so not too tight, not too loose, tama lang. Next, sponge tuloy. Goose. Okay, clean your oxygen mask. Pat dry. Then, balik na po yung kanyang oxygen supply. So, we're done with cleaning. Okay? So, sa umpisa, mahirap. Lalo na pag oxygen dependency patient nyo. Kasi pag inangat nyo to, nagre-react agad yung patient. Gagawin siya. Okay, tas habang nililinis nyo, gumaganon ang pasyente. So, minsan nakakatakot talaga siya. Kaya, practice lang para mabilis ang kilos. Dapat mabilisan yan para hindi mag-desaturate si patient. Ready siyang stoma. Okay. So, hindi po lahat ng stoma ganito kaganda. Karamihan po pangit. Parang namamaga. Maano siya, protruding. Para siyang swollen. And then, alam niyo naman yung itsura ng bituka. Nakakita na kayo ng bituka ng baboy. Parang ganun na. So, usually, naka-ano yan, naka-umbok na part. Hindi siya ganito ka-flat. Para siyang bukol na nakasabit sa tiyan ng pasyente. So, meron minsan bilog, minsan pahaba or pa-oval yung shape natin. So, kailangan nating sundin yung shape na yon pag maglalagay po tayo ng bag. Okay? Depende po kasi yan sa pasyente. Next, kung ma-observe ninyo yung skin niya, pansin nyo, ano yung mga dark colors niya around your stomach. Kinuskos ko na kasi siya. Sikitan ng inyong appliance. Those are adhesive na natira sa skin ni patient. Okay, so skin integrity is very important for your colostomy care or ostomy care. Dapat walang natitira na ganitong marks ng adhesive sa skin ni patient. It will cause irritation. Diyan po nag-i-start ang pagsusugat at pagbibitak ng skin ni patient. Okay, our appliances are very sticky. That's why pag nagtatanggal tayo, you need your adhesive remover spray. Kaya lang wala yung sa akin. Okay, so dun muna tayo sa mga appliances ninyo. We have different types of appliances or bags. Okay, so we have the 2-system bag. Pag sinabi natin 2-system, your wafer or the adhesive is separated from the bag. Okay, most of the time, I prefer this one kasi yung wafer, naiiwan lang po yan sa patient. Nakadikit lang siya sa pasyente. Ang pinapalitan lang natin is yung bag. So, mas limited yung time na mag-peel off ka, hindi masyadong nasusugatan ang pasyente ninyo. Okay, so, 2-system, wafer, and bag. Okay, we do have your 1-system, ang adhesive nakadikit sa bag nyo. So, ibig sabihin, pagpapalitan mo yung bag, pagpapalitin mo yung bag, ipipeel off nyo yung buo. Paano kung everyday? So, kailangan nyo siyang i-peel off everyday. Bawal mo yung skin patient.
Okay, so we have also disposable and reusable. Okay, so for disposable, wala yung labasan ng tae. Naiipon lang siya. Pag puno na, you remove, cover, discard sa inyong infectious bin. Okay, tapos lilinisan yung area, papalitan natin ng bagong bag. Pag reusable, we have this. Ganito yung lock niya. Meron din pong ganito. Clamp naman siya. Iniipit lang siya. Medyo mahirap na. Take gloves ko. Bakit may suot mga gloves? Ayan po siya. Okay, naka-clamp lang siya. Tapos yung isa, velcro. Snap. Okay, so pag sinabi po natin reusable, you can reuse, you will drain the bag, then we will reuse the bag. Pero, hanggang 3 days lang po siya to 5 days max. Remember, tae yung naiipon dyan, kahit nililinis po natin yan, may mga microorganism pa rin sa loob. Kasi hindi nyo siya totally malilinisan, then hindi nyo naman may papasok yung kamay nyo dyan. Okay, so drain po natin siya, same adult, pedia, infant, same po ang procedure natin. So ito yung pinipiga, ilalabas yung palaman. So yan po siya, reusable. Okay. Reusable ang gagawin. 1 piece bata. Okay, next. So we have your measuring tools. We have this, ostomy ruler, paper, and plastic. Kung iba yung shape ng inyong ostomy, tulad ng sinabi ko kanina, oval or protruding siya, ganito po yung gagamitin natin. This is disposable. I-trace ninyo yung shape ng stoma. Tapos ikakat ninyo dun sa bagong bag niya. Pero kung pabilog yung stoma nyo, you can use this one. You will only need to find what is the diameter of your stoma. Okay, so yung eksakto po, walang masyadong excess sa paligid. Kasi dapat yung pagkakakat ninyo, kung napansin nyo, ang bagong bag, maliit lang po yung butas. So kung iba yung shape niyan, ito, ilalapat mo doon, i-trace mo yung shape. Dahil dapat eksakto yung size and shape ng stoma nyo sa magiging butas ng bag. Para maiwasan yung pag-flick ng poop sa peristomal or sa skin lesion. Dahil pag natuyo yun, mag-i-infect, magsusugat-sugat ulit yung balat ng pasyente. Okay? So we have their skincare products. So depende po kung anong gamit ni pasyente. Meron silang skin barrier na powder, protective skin barrier. Pero hindi po siya katulad ng ibang powder nyo or ng talc powder natin, lalo na yung sa pangmukha or pang baby. Ito po medyo magaspang. Okay? So the peristomal area or the skin should always be dry. Your stoma should always be moist. Kasi pag nag-dry to, pwedeng maging necrotic. Mabubulok po siya. So dapat ito laging moist, but ito laging dry. So one way of doing that, this one. To keep moisture out from the skin, na pagdidikitan ninyo, powder po. So pag ano ninyo, ang texture nito, grainy. Para siyang buhangin na pino. Parang pang-scrub. Okay. Another, yan, skin paste barrier. Ito naman po, nilalagay siya sa, yan.
Ayan yung nakikita yung parang ano dyan, blue. Okay? Siya yung nilalagay sa palibot ng butas bago nyo ilagay doon sa stomach. Siya po yung magsiseal ng surrounding nyo sa stomach para hindi mag-leak ang boobs. Malagkit siya para siyang itsura niya. Ay, bumaba. Okay, ang mga appliances po natin very sticky yan. Kaya pag nag-open kayo ng bagong bag, ngayon, what they want is this one. Wipes. So pag gumamit po kayo ng wipes, make sure na siya yung wipes na hindi po ma-fiber. Diba may mga ganong wipes? Yan. May naiiwan na fiber. Okay, kung meron man, kailangan niyo siyang ulitin ng cloth para matanggal yung mga fiber na naiiwan sa fiber. Or, if your patient prefer, usually kasi ganun sa mga foreigner, yun yung gusto nila. But if you prefer, or the patient prefer, pwede rin po kayong gumamit ng washcloth and soapy water para malinis mabuti yung peristomal area ni patient. Okay, so depende po yan. Minsan kasi pag ito lang, hindi natatanggal yung amoy. May mga clients or may mga foreigner akong kakilala, alam yung ginagawa, ni-sprayan nila ng air freshener or Lysol, which is not good para sa skin nila kasi masyadong matapang po. Okay, so make sure lang na nalinis siyang mabuti. I have here 2 basin. Okay, kung ang prefer niya is washcloth and soapy water. Sa pag-rinse ng ating pag-drain ng bag natin, yung reusable bag, pag mag-drain po tayo, I use any container na medyo malalim. Bowl or ano. Hindi ako gumagamit ng bedpan kasi ang bedpan ko masyadong malaki. Pag pinatong mo yan sa pasyente, baka hindi umabot yung bag dun. Baka hindi mo pa masalo lahat ng books. Okay, so kung bedridden si patient, sa bed tayo mag-retrain ng ng poops nila. Ganon din pag infant children. Pero pag ambulatory, pwede nyo silang instruct sa loob ng bathroom. Okay, so any na container na medyo malalim na makakasalo ng dumi ng pasyente. Okay, tapos ang ginagamit ko po, yan. Nagro-roll ako ng makakapal na tissue. Actually, mas makapal pa dito yung ginagamit ko. Siyempre, walang tape. Hindi ko siya tinitape. Basta nagro-roll ako ng maraming tissue, panlinis ng bag. Okay, pwede naman din ito, folded tissue. I have gauze. Clean gauze, panglinis ko sa mga. Okay, so let's start. Okay, so you have your drape here. Okay, so hand washing, PPE, kahit magdobleng patong kayo ng gloves. Kasi pag ganito kanipis ang gloves nyo, tumatagos po yung mabango pa naman siya. Tapos, magla-lunch ka, magkakamay tayo kasi nag-ulam mo. So, pwede nyo po siyang doblehin para pag nilagyan ng dumi, pwede nyo i-peel off lang ng gloves. Clean gloves lang naman ang gagamitin. So, clean suction, sterile, clean. Okay, so sir, I'm going to expose your lower part. Just tell me if there's some pain.
Okay, syempre naka-damit ang pasyente ninyo. That's great. Wala na, bebe. It's a boy. It's a baby boy. It's a boy. Okay, so, sir, I'm going to remove your bag. Sige. Drain na lang muna tayo bago ako mag-drain. Okay, so, sir, I'm going to drain your bag. Here. Okay, so I have here irrigating solution which is water lang po. Sometimes may soap pag talagang pungent. Pag sa banyo nyo siya gagawin, they can use the bidet. Mas gusto ko actually si bidet kasi yung pressure, malilinis niya talaga yung bag ninyo. Now, if you're using a two-system bag, ganito siya, naiiwan yung wafer. You can just peel off, takpan nyo yung stomach, punta kayo sa banyo, dun nyo linisan yung bag ninyo. Pero kung one system yan, nakadikit sa pasyente, reusable, dito po tayo sa inyong bed. Now, kung sa banyo ito, okay, so si patient nasa loob ng banyo, kayo nasa labas ng pintuan. Okay, you instruct your patient how to do it. So, sir or ma'am, you can sit or you can stand in front of the toilet bowl. Once na meron na yan, once you finish your BM, okay, wash your hands, put on your gloves. Okay, open your bag. Pagka-open ng bag, you squeeze out yung laman. Okay, tapos isushoot sa toilet. After which, pag naubos na, open niyo yung bag, get the bidet, flush it with water. Drain. Bidet, flush with water, drain. Hanggang sa malinis sa loob. And then dry yung inyong bag. Tapos lock. Okay, so pag here, ganun din, same principle. Sir, I'm going to start, open. Ganin. Okay, yan na. Ilabas ang loaf bread. Ito na po yung peanut butter niyo. Okay, so i-drain lang natin. Sometimes, if the patient is bedridden na hindi ninyo nilalag roll, you can put the bag placing there para mas mabilis mag-drain. Sa mga babies or infants na hindi pa bumabaliktad tas na naka-colostomy, pag ganun yung bag namin para mabilis mag-drain. Pero kung minumove nyo si patient, pag ganito po ang bag nyo. Ay, sorry. Okay, so pigain nyo mabuti. Pag wala na, okay, discard. Clean. Get your spray. Ito na tayo. So, wash with water, drain hanggang sa okay na sa inyo yung linis ng loob ng bag ng patient. Hirap mag-drain ng ganito. Parang bedridden. Mas maganda yung pinadalan sa bag. Ay, sa banyo. Okay, so after, pag nag-linis nyo na yan, kaya ako may rolled tissue, pinapasok ko lang po yan siya. Okay, so you clean. Clean again. So para hindi ko na ipapasok yung daliri ko. Kasi pag ganito po yung ginamit ko, folded, ipapasok niyo yan kasama yung favorite nyo, index finger at middle finger. Ayan. So, kailangan nandun yung ano nyo para malinis yung mabuti si bag. Okay, so clean. Tapos pati sa labas, you clean. Dry it. Start. You get your lock.
discard, remove the drape, do your aftercare, and then record. Okay, next, I'm going to change your bag, sir. Okay, so I'll be needing my adhesive spray remover. Ang gagawin ko, babasain ko po muna yung adhesive part. Kasi sobrang dikit niyan sa balat ng patient. So, babasain ko siya ng spray. Let it stand for a few minutes hanggang sa lumambot yung adhesive part. Okay, so pag medyo malambot-lambot na siya, we can start peeling it off. So, pag pinil off nyo, konti-konti lang, observe nyo muna. Pag pinipil off nyo ganon, tapos may sumasama pang balat. Okay? You can wet a gauze or a face cloth. Basain ninyo. Tapos habang pinipil off nyo, pinupunasan nyo ng basang towel. Para hindi po sumama yung balat at hindi masaktan yung patient. Okay, discard. Okay, now it's exposed. Water, gauze, basain ninyo. You cover the stomach. Kasi minsan, pag biglang umutot yan, may kasama siyang chocolate chips. Ganon. Pupunta yan sa mukha nyo, lalo na kung maglinis kayo, pag ganun ganon. Okay, next. Sir, what do you prefer? I'll use wipes or I'll use washcloth? So, kung wipes, ito gagamitin ko. Kung washcloth, okay, I have here warm water. Can you check the temperature? So, good. Soapy water and clean water. Okay. Then, clean, 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 clean. Paulit-ulit lang hanggang sa malinis nyo lahat, matanggal nyo lahat ng dumi, ng adhesive na nakadikit sa patient po ninyo. Rinse again. Another one. Okay. Rinse. Bandawan natin. Okay, or you can use your mitten pag nagbe-bed bath kayo. Linis nyo. Pwede nyo rin baliktarin po ito. Okay. Sa bed bath kasi dapat meat ang ginagamit, but you can still use your two folds. Okay, once that it's clean, so discard. Okay, let's clean your stomach. Discard, get a new gauze. Tanggalin niyo po lahat ng residue. Tae dyan. Pwede yung basahin yan. Tubig lang ha, hindi po sinasabon ng stomach po niya. Okay, discard. Okay. Pat dry. Sir. Powder. Ikalat lang natin. Ayan, ang para siyang magaspang na pinong buhangin. Para mag-dry yung skin ni patient, mag-less yung moisture, mas kakapit po yung inyong stomach. Yung ostomy. Okay? Let's measure. Pwede ito, pwede ito. 35 or 40. Ayan, pwede na siya sa 40 mm. Then, sa 40 no, lalapat po ninyo. Okay, kung may marking na siya, tignan nyo lang kung eksakto. Kung pareho sila eksakto, pwede nyo nang iba. Kung hindi, you can get a marker, mark it,
lalo na kung iba yung shape. Kuha ka ng marker, i-trace mo mabuti yung shape doon sa inyong adhesive. And then, cut. Okay? So, cut nyo yung eksakto. Sa stop. Okay. Now you get your paste. Okay, so bago nyo lagyan, you peel this off. Kaya lang ingat, masyado pong malagkit or malikit itong ating adhesive. So lalagyan nyo yung paligid ng opening. Mukhang dumikit, mukhang mali yung nilagay nila. Side. Wala na, hindi ko na ito matatanggal. Wala na, dumikit na siya. See? Ganyan siya kalagkit. So, mali yung side na nilagay nila dun sa plastic. Kaya hindi ko na po siya mag-build. Wala na. Kalagkit na rin. Okay, so ganyan po siya. So, you will peel it off. Peel off mo ito. Tapos pag naka-expose na yung adhesive part, lalagay niyo yung base sa paligid. Kaya ganyan yung itsura. May base na po siya. Okay, ingatan huwag dumikit sa gloves ninyo. Kasi pag dumikit yan, mahirap tanggalin. See? Ganyan po siya kahigpit. Ganyan kakapit yan. Okay, so open. Okay. Tapos, pag maglalagay tayo ng bag, we will start from the center, dun sa may stoma ninyo. Okay? So, dikit lang po ninyo yan, yung paste, palabas. Okay, so pag dikit nyo sa paligid niya. Okay, make sure na walang masyadong hangin dito sa may part ng adhesive. Kasi, pag may air pockets yan, mabilis pong matanggal yung parang sa scotch tape. Okay, so make sure lang na wag nyo masyadong i-press yung paligid ng stoma kasi yan po yung masakit sa pasyente nyo. Yung stoma nyo, kahit nadudutin nyo yan, wala yung pakiramdam. Okay, pero dito, sa paligid niya, pag nag-press kayo ng bag, wag nyo masyadong pakadiinan kasi masakit po sa pasyente. Ito yung painful part niya. Okay, so sir, I'm done.